Good morning everyone, mga kapatid at mga kaibigan. Maganda ba ang araw nyo ngayon? Ang sermon po natin ay sure na makaka-relatable sa inyo lahat. Ang pagtitiwala. May mga beses tayo na nagtiwala tayo sa mga tao. For example, ang jowa nyo, nagtiwala kayo sa jowa nyo. Ngunit, hindi na kayo minahal sa huli. Ngunit, nag-iba na siya ng minamahal, mga kapatid. May mga araw naman na nagsabi kayo sa kaibigan nyo, boy, pakopya nga sa test. Tapos sabi ng kaibigan, oh, pakopya kita. Pero nung isang araw, tinago niya yung kodigo. Siya lang nagkodigo. Oh. Meron din mga tao, mga blood relatives, mga parents mo, na nagsisinungaling. Nagsasabi, bibilan kita nito bukas. Pero, hindi naman naging totoo. Naging tampo ka, sabihin mo, Ma, nasan na ba, Ma? Oh. Kaya mga kapatid, pero alam niyo ba mga kapatid, may ang tiwala ay hindi nauubos. Pag tinawalaan mo, naniwala ka sa kanya, hindi masisira ang tiwala mo. Siya ang unfailing ang trust niya. Sabi nga sa title natin, ang title natin is Unfailing Trust. God's faithfulness in times of trial. Mga kapatid, nandito tayo para mag-usap sa pagtitiwala, hindi lang sa tropa mo, hindi sa jowa mo, hindi sa magulang mo. Nag-uusap tayo dito sa pagtitiwala sa ating Diyos na sinasamba. Amen ba? Amen. So, punta tayo sa mga bilang 23, verse 19. God is not man, so He does not lie. He is not human, so does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? And punta tayo sa Psalms 9, verse 10. Those who know your name, trust in you, for you, O Lord, do not abandon those who search for you. So, ang historical context nga pala ng mga bilang 23, verse 19, ito ay mula sa panahon ni Moses, nagaling sa isang propeta kay Balaam, na siya ay binayadan para magsumpa sa Israel. Pero ngunit, sumpa ang lumabas sa kanyang mga bunganga, lumabas ang blessings. Mga blessings. Ito pinapakita ang katapatan at kabutihan ng Panginoon o Diyos. And sa Psalms 9, chapter 10, isinulat ito ni David bilang pasasalamat matapos siyang iligtas ng Panginoon sa kanyang mga kaaway. Dito niya ipinahayag na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi niya kailanman pinapabayaan. So, first point, hindi siya tulad nila. Ayan po ang title natin sa first point. So, explanation. Marami sa atin ang sanay na hindi magtiwala. Dahil may mga tao talaga na kahit sobrang tagal mo na pinatiwalaan, sisirain nila yung tiwala mo. Yung mga kaibigan mo na 2 years mo na naging kaibigan, pero sa isang araw lang, masisira din. Na sinabi mo, ay, pag ganito tayo, ganito, tapos sisirain lang. For example, ang jowa mo, 3 years na kayo, anniversary nyo na. Tapos pagkapunta mo sa bahay ng jowa mo, nalaman mo, may kabit ka na pala. Oh. Tapos, yung jowa mo na yon, tapos, yung jowa mo, na sinasabi na, ay, mahal kita, sisin kita, pero nasinzone ka lang. Oh, sakit, no? So, kahit, alam natin na kahit man ka-close mo yung tao, masisira pa din yung trust mo. Kaya ang pagtitiwala sa isang tao, mahirap. Kung yung tao naman yun, alam mong sisirain yung paniniwala mo sa kanya at yung trust mo sa kanya. Kaya nga, pero ang Diyos, sinisira ba niya ang tiwala niya? Sinisira ba niya ang tiwala natin sa Kanya? Hindi. Dahil siya ay Diyos, hindi siya tao. Ngunit, hindi siya tao. Sinabi nga sa mga bilang 23, verse 19,
na hindi siya God is not man. O sinasabi dito na ang Diyos ay hindi tao. Kaya hindi siya nagsisinungaling. Ang tao ay nagsisinungaling dahil hindi tayo perfect. Ngunit ang Diyos ay perfect. Kaya ang pinapaniwalaan, dapat ang tiwala natin ay binibigay natin sa Diyos, hindi sa tao. Okay lang magtiwala, pero pag binigay mo lahat ng tiwala mo sa isang tao, at pag sinira to ng tao na yon, yung tao na yon ay magiging ano mo na, magiging masakit na sa puso mo. Dahil binigay mo na lahat ng tiwala mo eh. For example, jowa mo nga. Binigay mo yung tiwala mo sa jowa mo na, mahal ako nito, hindi ako iiwan, mag-aasawa kami. Tapos magkakapamilya kami, magkakanak kami. Pero, next year, may iba na pala siya. May minamahal na pala. O, ganun lang yun. Kahit man sobrang close mo sa tao, yung tao na yon maglalayo pa sa'yo. Pero ang Diyos, linalayuan ka ba ng Diyos? Ikaw nga, pag lumayo ka sa Diyos, yung Diyos pa ang lalapit sa'yo. Dahil ang Diyos ay minamahal tayo. Masigit pa ang pagmamahal ng Diyos kaysa sa tao. Masigit pa ang kayang imahal ng Diyos kaysa sa tao. Dahil ang tao ay may limit ang pagmamahal. At ang Diyos ay wala. Boundless love nga eh. Oh. And nasaan na ba ako? Illustration is, isipin mo yung time na may taong sumira sa pagtitiwala mo sa kanya. Example, jowa, kaibigan, or magulang mo na sinira yung sinabi nila, na sinabi ng magulang mo, ay bibilang kita ng sapatos bukas. Bibilang kita ng sapatos sa susunod na taon, ayun ang sasabihin ng magulang mo. Pero, ang Diyos, hindi. At isipin mo din, kung may kaibigan ka na sinira ang pagtitiwala mo, na sinabi, ay pre, tago ko, sabihin mo sa akin yung crush mo, di ko sasabihin. Pero, nalaman mo, sa susunod na araw na pagkapasok mo, na crush mo pala yun. O, sinasabi ng teacher, ay may crush ka pala doon. Ganon yun. O, kaya ang Diyos ay hindi ganon. Pwede mo sabihin sa Diyos lahat. Kasi ang Diyos, tinatago niya, hindi niya sinasabi. Hindi siya chismoso. Katulad ng jowa mo, ng kaibigan mo. Hindi yun. Ang Diyos ay tahimik lang. Sa Kanya lang yun. Pero ang tao, chinichismis yan. Kaya huwag kayo lumapit sa chismosa. So, application. So, application. Ano ba ang gagawin natin? Huwag natin ibigay na. Huwag na tayo matakot na ibigay natin lahat. Na sabihin natin kay Lord na, Lord, ganito, may problema ko. Huwag kang matakot na isabi. Dahil si Lord, hindi niya isasabi yun. Hindi niya ipapagkalat. Ngunit ang tao, pag sinabihan mo ng simpleng bagay or malaking bagay, ipapagkalat agad. Gagawin na yun, malaking bagay. Yung sinasabi mo na, ay, nangopya ako dito, nangopya ako ganina, pre. Tapos, sa susunod na araw pala, nalaman na ng teacher mo. So, bigay mo, huwag kang matakot. Let go of your fear. Na isabi mo lahat na ng problema mo. Lahat na unsure ka kung kaganino isasabi. Isasabi mo, hindi sa tao ngayon. Hindi sa tropa mo, hindi sa jowa mo, o hindi man sa mga magulang mo. Isasabi mo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay kaya tong bigyan ka ng solution. Ngunit ang tao, ipapagkalat lang to at lalong ihirap ang problema mo or lalong ilalaki ang problema mo. So, point 2 tayo. Ang title ng point 2 natin, may pangalan siya at may bigat yon. For example, ang pangalan ni Lord ay hindi lang basta-basta pangalan. Dahil ang pangalan niya, madami siyang pangalan, iba't iba. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, or iba't iba pa. Sobrang daming pangalan ng Diyos. Iba't iba ang ibig sabihin. Ang Jehovah Jireh, ang Lord na nagpro-provide. Iba't iba ang meaning ng pangalan niya. Pero sa bawat pangalan na binibigay or linalagay sa kanya or sa mga pangalan niya, ay lahat may bigat. Ang Jehovah Jireh ay sinasabi ang Lord na nagpro-provide.
Siya ang Diyos natin nagpro-provide. Jehovah Rapha, siya ang Diyos na naghihil. Lahat ay may bigat. Sabi nga sa Psalms 9, verse 10, ang nagtitiwala sa iyong pangalan ay hindi mo pinapabayaan. Ibig sabihin, pag naniwala ka sa pangalan at kay Kristo at sa Lord, hindi ka papabayaan dahil naniwala ka. Pag naniwala ka kay Kristo at sa Panginoon, at kumapit ka sa kanila, hindi sila katulad ng tao na pag kinapitan mo, na iiwanan ka, ihuhulog ka. Pero ang Diyos, pag kumapit ka, itatayo ka sa lahat ng hinulugan mo. And bakit? Kasi ang pangalan niya ay may reputasyon at katapatan. From Genesis to Revelation, ang pangalan ng Diyos ay ang pinakamataas. Ang pangalan ng Diyos ay palaging konektado sa pagiging matapat at makapangyarihan at pagiging mapagmahal na Diyos na hindi tayo iniiwan. Illustration natin is, for example, Elon Musk. Sa pangalan pa lang, na makilala mo na siya. Siya ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Hawak niya yung Tesla, hawak niya yung NASA. Sa pangalan pa lang, may reputasyon. Kung ang tao, sa pangalan pa lang, ay malalaman mo na may reputasyon to, ay may kaya to sa pangalan nito. Ang Diyos, meron din, pero mas mataas ang Diyos. Ang Diyos, kung sa tao, ganito, pero sa Diyos, mas mataas. Ang Diyos ang pinakamataas sa reputasyon. Kung ang reputasyon mo ay ikaw na ang pinakamalakas, ikaw na ang pinakamayaman, ang Diyos mas mataas pa doon. Pero kung ang tao nga, tapon. Sorry. Tapon. Kaya na yan. Ang pangalan ng Diyos ay hindi normal. Ang pangalan niya ay pinaka-original sa lahat ng pangalan at mapagkakatiwalaan. Ang pangalan niya ay Jehovah Jireh, ang Diyos na tagapagtustos. Jehovah Rapha, ang Diyos na tagapaggaling. Jehovah Shalom, ang Diyos ng kapayapaan. At ang pinaka-importante, Emmanuel, God is with us. And application, sabi nga sa Proverbs 18, verse 10, the name of the Lord is fortified, tower, the righteous run to it, and are safe. Sa pangalan pa lang niya, pag binigkas mo ang pangalan niya, si Lord, magiging safe ka. Pag nalito ka sa buhay, kapag hindi mo na alam kung nasan ka lalapit, alalahanin mo lang na nandun ang Diyos para lapitan mo. Ang Diyos ay hindi tatanggi, ngunit ang tao ay tatanggi. For example, nag-utang ka sa tao, may mga tao na hindi ka papautangan, nagagalit. Pero ang Diyos, pag lumapit ka sa Diyos, na nanghingi ka ng tulong, tutulungan ka ng Diyos. Kahit man gaano kalaki ang problema mo, gaano kahirap ang problema mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng solusyon. At ang Diyos ay ang solusyon ng Diyos, ang solusyon ng Diyos ay ang pinakamataas at pinakamagandang solusyon. Hindi siya katulad ng mga jowa or kaibigan mo na ang solution lang, ganito lang, mahiliit lang ang solution na hindi pa masasagot ang problema mo. Pero lalo pang lalaki ang problema mo. Ngunit ang Diyos, lalong isasagot niya ang mga problema mo, bibigyan ka niya ng pinakamagandang solusyon sa problema mo. Kaya, pag may sakit ka, sabihin mo lang ang pangalan niya, Jehovah Rapha. Ihil mo ako, Lord. Sabihin pag nagkukulang ka, sabihin mo lang, Jehovah Jireh, provide niyo po, Lord, ang kailangan ko sa daily needs ko. Ganun lang. Sabihin mo lang ang pangalan niya at si Lord ay pupunta sa iyo. Hindi ka tulad ng tao na linalayuan ka. Saan ba ako? Ano na ba ako? Point 3. Ang title ay hindi kanya iiwan. Kaya, kahit iwanan mo siya. So, kahit ilang ulit ka pang mahulog sa building, for example, nahulog ka sa
For example, nagka-posisyon ka, naging presidente ka sa school mo, na nahulog ka, nagkamali ka, na may sinabi kang masama sa iyong mga kaklase, na nahulog ka, na napagalitan ka ng Diyos, pagalitan ka ng teacher mo. Sabi ng teacher mo, ay, bawal yun violations yun. Kaya, pag inulit mo ulit, bibigyan kita ng chance. Pero ang Diyos ay tutulungan ka para tumayo. Pag nahulog ka, ang Diyos, tutulungan ka para tumayo uli sa hinulugan mo. At ang Diyos, hindi ka tulad ng tao, na pag nahulog ka kahit ano, sa posisyon mo na mataas, nahulog ka, for example, sa presidente, ang presidente natin, nahulog siya, na nagkamali siya at nabagsak niya ang reputasyon niya. Ang Diyos, ang ibang tao, papagtawanan siya, ay, ano to, hindi maayos tong presidente na to, tanggalin na to, gaganyan. Parang gano'n. But, ang Diyos, hindi gano'n. Tutulungan ka pa ng Diyos, kahit man gaano kataas ang hinulugan mo. Pag presidente ka, nahulog ka, sabihin mo lang pangalan ng Diyos. Mag-pray ka at ang Lord or si Diyos, ang Diyos natin ang magtatayo sa'yo para ma-regain mo uli yun. Yung standing mo dun sa lugar na yun. Imagine mo na nagkaaso ka. Imagine mo na nagkaaso ka at hindi mo siya napakain. Pero pagkabalik mo, yung aso kumakaway pa din ang buntot na sabik. Ganon si Lord. Kahit man iwanan mo siya kahit saan lugar, pumunta ka man sa Caltex hanggang dito, si Lord ay hindi magiging malungkot. As steady as a rock si Lord. Kahit man ano gawin mo, kahit man hindi mo magagalaw ang puso ni Lord, palagi ka pa din niya mamahalin. Kahit man pumunta ka sa pinakamalayong lugar sa buong mundo, ang Diyos ay palagi nandun para tulungan ka at mahalin ka. Pero ang Diyos ay mas higit pa sa tao. Kung ang tao kaya magmahal, ang Diyos ay mas mataas pa ang pagmamahal. Pag kaya ng taong puntahan ka, kahit man nilalayuan ka, ang Diyos ay kaya kang puntahan kung nasaan ka man. And hindi mo kailangan maging okay. Hindi mo kailangan sabi na, okay na ako, fine na ako, okay na ako, hindi ko na kailangan ng tulong mo, Lord. Hindi mo kailangan yun. Kahit man sabihin mo okay ka na, tutulungan ka pa din ni Lord. Kasi alam ni Lord alam ni Lord yung sitwasyon mo. Kung mahirap ba or hindi. Pag mahirap, kahit man sabihin mo na, ay hindi ko na kailangan, kaya ko na to sa sarili ko. Ang Diyos, tutulungan ka pa din. Kahit sabihin mo pa, tanggihan mo pa si Lord. Ay, aya ko na sa'yo, Lord. Layo na ako, Lord. Punta na ako sa ibang bansa, Lord. Ang Diyos, pupunta pa din sa'yo para tulungan ka lang. Hindi siya yung tao na pag lumayo ka na, sabihin ng tayo, pag lumayo ka na, layo na ako sa'yo pre, layo na ako. Sabihin ng tao niyan, pakiko ka sa'yo, pakiko. Hindi katulad yun ni Lord. Si Lord ay may paki sa'yo. Si Lord ay binibigay niya lahat para matulungan ka. Kahit man sa sobrang layo mo pa, pumunta ka man sa ibang bansa pa, nag-abroad ka, para lang nagbi-video call kayo. Si Lord, makikita mo agad, nag-video call kayo sa ibang bansa, nandun na agad si Lord. Parang ganun lang. Si Lord ay hindi nawawala. Kaya tama ka na tumakbo. Huwag ka na tumakbo. Huwag ka na tumakbo kay Lord. Huwag ka na maglayo. Huwag ka na tumago. Kasi alamin mo na ang Diyos, kahit man kung saan ka tumakbo, pupuntahan ka, tatakbuhan ka pa ni Lord. And kahit man saan ka tumago, hahanapin ka ni Lord. Kaya tama ka na. Pagod ka na tumakbo. Pagod ka na magtago sa Panginoon. Lumapit ka na kay Lord and bumalik ka na sa presensya niya at doon ka na magpahinga. Ang conclusion sa first natin, God does not lie. So, ang pagsasalita niya ay palaging nakatayo habang buhay man at hindi yon mahuhulog. Ang mga promises niya. At ang second point is, His name carries power. Ang pangalan niya ay may kapangyarihan at hindi mo kailangan
ng tao, sa pangalan ng tao, kumapit, bunti sa Kanya. And sa pangatlo, hindi niya tayo iniiwan. Kaya bumalik na tayo sa Kanya. So, ang conclusion, si Lord ay hindi marupok, kaya mo siyang pagkakatiwalaan. Mga kapatid, kabataan, ang Diyos natin ay hindi marupok, hindi paiba-iba ang isip, kundi hindi siya tao. Siya ang Diyos. Hindi siya nawawala ng isip ng pagmahalin tayo. Ngunit ang pagmamahal niya ay walang katapusan. Hindi napapagal, hindi napipikon ang Diyos. Hindi katulad ng tao na napipikon kahit man sa maliit na bagay. Ang Diyos, kahit man ibigay mo lahat ng kaya mo para pikunin siya, magiging mamahalin ka pa din niya. Kahit man sa sobrang dami mo ng biro, sa sobrang dami mo na sinabi sa Diyos, mamahalin ka pa niya. I-reject mo siya, mamahalin ka pa niya. At hindi mauubos ang pagmamahal niya. Walang katapusan na pagmamahal niya. Kahit man sa simula ng mundo hanggang sa katapusan nito, mamahalin ka ng Diyos ng walang katapusan. Kaya sa gitna ng mga heartbreaks, ng mga relasyon nyo, sa mga iyong jowa, mga kaibigan nyo, or sa mga pamilya nyo, or sa mga failures, sa mga mga kasalanan na naramdaman nyo at nalagpasan nyo sa crisis, siya pa rin ang Diyos na buo ang pagmamahal sa iyo at ang buo ang plano sa iyo at ang buo ang pagkakaintindi sa iyo. Kaya wag mo nang ipagpalit ang tiyak sa pansamantalang. Kaya wag mo na ipagpalit ang pasamantalang aliw sa walang katapusan na aliw. Wag mo na ipalit ang matibay sa mababaw. Si Lord ay hindi marupok. Siya ay matibay na pundasyon at sa Kanya ka kakapit at siya ka makakapahinga sa presensya niya.